What's up mga ka-ihi? Andito na naman ang iyong Queen Ihi na alipi ng salapi na nagsasabing kung gusto mong makalibre ng merienda, walang ganon, walang libre, kailangan mo paghirapan. Hey! Tuwing hapon umuulan talaga dito sa amin. Actually kahit umaga talagang maulan siya. Kaya maputik talaga yung kalsada. Kasama ko yung pamangkin ko at si tatay. Pumunta kami dito sa may taniman na hindi sa amin. Hoy! Amo na ako may plaka kayo. Oo, yung mais. Sabi nga nila ang taong masipag ay pinagpapala. So ayan, pinagpala ko yung tatay ko kasi sobrang sipag niya. Pinala na lang niya yung mga laman ng kamoting kahoy kasi yung pinakatangkay niyan, tinanggal na rin niya. Hindi talaga sa amin yung lupa, pero yung mga tanim sa kanya. Okay na, happy. May pait ata ni panitandaan. Binalatan na rin namin dito pa lang yung kamoting kahoy para sa bahay, huhugasan na lang. Tuwing umuwi ako dito, eto talaga yung pinakagustong-gusto namin ginagawa, urban. Dinamihan na rin ni tatay ng kuha para marami talaga yung magagawa. Siyempre pag nasa probinsya ka, kailangan ma-effort ka talaga para makakain ka ng marami at masarap na merienda. Pag binili kasi namin to, siguradong malaki yung gagastusin kasi ang dami namin sa bahay. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung mga nakuha namin na kamoting kahoy. Kayo, anak ko kayong... Aba, parang ako. Ako si... Ang pinaka-uwi sa lahat. Kumuha na rin pala si tatay ng dahon para yung pabalutan namin ng kamuting kahoy. Inabot din ng isang sako yung mga nakuha namin. Ako na rin yung nagbuhat papunta sa bahay. Pagdating, hinugasan lang ng pamangkin kong isa, tapos sabay-sabay na namin na ginadgad. Ito talaga yung pinakamatagal na proseso ng paggawa ng merienda na to. Tapos pipigaan lang namin ng super light para hindi talaga siya tuyong-tuyo. After namin magpiga, eto na yung next process, maglalahob. Hindi ko alam yung tawag nito sa Tagalog, pero sa Ilonggo kasi maglalahob kami na saging. Yung ganyang process, yung parang hindi mo siya susunugin, yan, magiging ganyan lang siya para pag nagbalot ka, hindi siya napupunit. Siyempre, lalagyan natin ng asukal, konting asukal lang yung nilagay ko, tapos lalamas-lamasin muna. Huy! Pagkatapos nun, dito naman tayo sa pagbabalot. Maglalagay kami dito ng muscovado sugar para mas masarap at mas malasa siya. Ito yung rason kung bakit hindi kami naglagay ng maraming asukal kasi maglalagay pa kami ng muscovado sugar sa gitna. Nakasanayan na rin talaga namin yung ganito maglalagay ng muscovado sugar sa gitna kasi na-realize namin talagang mas masarap siya. Babalutin mo lang siya ng ganyan tapos tutupiin sa magkabilang dulo. Depende na lang sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyo. At syempre pagkatapos noon ilalagay na natin sa kaldero. Bago natin isalang yung kaldero, syempre ilalagyan muna natin ng tubig yung kaldero kasi yun yung magpapaluto sa ating suman. Suman kasi yung tawag nito sa Tagalog, sumang balanghoy. Sa Ilonggo naman sa amin, Hiligay nun, ang tawag nito sa amin ay alupi. Sa iba naman budbud. Depende sa lugar or sa kung saan kayo. Kung galing naman kayo ng ibang planeta, baka ang tawag nito sa inyo ay kore-kore-koreko. Okay? Okay? Okay.